Tama ba siya, no? At good morning ho sa bawat isa. At tayo mag-isiwala na sa ating Sunday School. And purihin ang Panginoon sa umagang ito as we begin our first part of our worship this morning. Let's have our joyful heart to worship our God sa umagang ito. But before we start, hiniling ko po ang bawat isa na muli tayo umawit para sa ating Panginoon as we sing our song this morning, Jesus Saves. Tayo po ay magbukas panalangin po sa oras na ito. Tayo po manalangin. Ama kong Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na kami ay pinagsama-sama nyo sa online platform at dito, Lord, sa aming bahay-sambahan. Para muli kami, Lord, na sumamba at magpuri sa inyo sa dakilang araw na tinakda nyo, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito ay muli namin binibigay ang aming sarili bilang haing buhay. Kaya Panginoon ay sa anumang pagkakasala at pagkakamali at pagkukulang namin ng gawa sa inyo, patawarin nyo kami. Siya sa atin yung puso, isipan po namin at kailan po ang focus namin sa pagsamba po, Panginoon, sa umagang ito. Pangunahan niyo po aming tagapagturo sa oras na ito. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin sa tulong niyo banal na Espiritu at dalhin niyo kami sa katotohanan yung mga salita. At patuloy kami, Lord, na sumamba kami sa inyo sa Espiritu at katotohanan at kailan po malahati sa dakilang araw na ito. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. At tawagin na po natin ating kuro. So ayan, good morning po. Nagpapatuloy tayo sa ating study o sa series na ating pong pinag-aaralan, which is nakafocus po ito sa walking in the Spirit, and ang framework ng ating pag-aaral na ito ay paano ba tayo naligtas o yung journey natin
through the order of salvation or yung Ordo Salutis. Meron tayong main theme para po sa lesson na ito. Actually, this is a 4-part lesson na kung saan ang ating main theme is living by the Spirit as the fruit of God's sovereign saving work. Ibig sabihin, those who are saved by God's grace, by God's sovereign work, ay ito yung pinamumuhay. O dapat naglalakad nakasama ng banal na Espiritu o guided ng Holy Spirit. Yung lesson number 1, pinag-usapan po natin na tayo ay chosen and called. Tayo ay pinili ng Diyos at tayo din ay Kanyang tinawag. At sa pagkakatawag niya sa atin, ay doon po natin nasulpungan yung kaligtasan na meron tayo. At through that, yung Holy Spirit ay kumilos sa ating mga puso. Na kung saan, kung hindi kumilos ang banal na Diyos, ay hindi po tayo makakasagot doon sa tawag ng ating Panginoon. Sa lesson number 2 po, inuusapan natin kung paano tayong mga elect o pinili ng Diyos ay nagiging matuwid sa harap ng Diyos. At paano tayo na ipapawalang sala sa kasalanan na meron tayo. At paano tayo, pag-uusapan din natin sa lesson na ito, kung paano o ano yung nagiging position natin matapos tayong ma-justified ng ating Diyos. So lesson number 10, ang title po is Justified and Adopted. So from condemnation, mula sa, kumbaga, paparusahan tayo ng Diyos, meron tayong punishment to communion. So ibig sabihin, yung communion, it talks about yung adoption natin sa Panginoon, na tayo ngayon ay parte na ng Kanyang pamilya. Ang una po natin pag-uusapan, syempre, is yung justification. Tayo po ay pinili ng Diyos, tayo po ay Kanyang tinawag. At yung Kanyang mga tinawag ay Kanya rin pong i-justify. Ibig sabihin, kapag po sinabing justification, it is a legal declaration of righteousness by faith. Pero the question is, paano ka ma-declare legally na righteous? Yun po ang pag-uusapan natin. At yung iba pang mga idea na patungkol po dito. Puntahan po natin yung 1689 Baptist Confession of Faith. Yan po ay patungkol sa justification. Yung paragraph 1 ay dito po natin makikita kung bakit, kung paanong paraan tayo mag-justify o kung paanong paraan tayo made-declare na walang sala, na made-declare na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Ang sabi dyan sa paragraph 1, those whom God effectually calls, so yun po yung mga elect hindi po, kapag hindi ka elect o hindi ka pinili ng Diyos, hindi ka niya tatawagin effectually. Yun yung pinag-usapan natin last week. He also freely justifies. Ito na yung pagpapawalang sala. Kasi hindi pwedeng tinawag ka lang niya. Dapat ipawalang sala ka rin ng Diyos. Kasi bakit? Ang Diyos natin is a just God. He is a God of justice. Kailangan yung punishment o yung, sabi nga ay yung kanyang justice ay masatisfied. Hindi pwedeng, o sige, tinawag na kita, ligtas ka na. Dapat may something na mangyari. At yan po yung tinatawag nating justification. Paano nangyayari ang justification? Sabi po dyan, doon naman po sa ating PowerPoint, not by infusing righteousness into them. Yung tinutukoy po diyang them, yung mga elect. Ang ibig sabihin po nito, meron po kasing idea na yung justification ay nangyayari sa pamamagitan na ang Diyos daw
ay nag-i-inject o naglalagay sa tao ng kabutihan. That's the other idea. That's the Catholic view of justification. At hindi po tayo naniniwala doon. Ang righteousness na meron tayo ay hindi in-inject sa atin ng Diyos, hindi inilagay, hindi ibinuhos sa atin ng Diyos. Hindi yun ang ating paniniwala. At sinasabi dyan that justification is not by infusing righteousness sa mga believers, but, sabi dyan, by pardoning their sins, pagpapatawad ng kasalanan. That's justification. Paanong napapatawad? By accounting and accepting their persons as righteous. Tinatanggap ka ngayon ng Diyos na matuwid. Hindi ka niya ginagawang matuwid per se kapag pinag-uusapan ng justification. Dito, tinatanggap ka niyang matuwid. Bakit? Babalik tayo sa ating tagapagligtas. Because of Christ. Sabi diyan, not for anything wrought in them or done by them. Ibig sabihin, walang nikatiting sa ating sarili o wala tayong ginagawa sa ngayon na makapagkukumbinsi sa Diyos na, Panginoon, declare mo ako bilang righteous. I-declare mo ako ngayon na wala ng kasalanan o matuwid sa iyong harapan. Wala pong ganon. It is only by Christ alone. Through Christ alone. Kaya po tayo na-justified. Sabi dyan, no? Not by imputing faith. Hindi lang dahil nilagyan tayo ng pananampalataya, kundi kung saan, by imputing Christ's active obedience. Meron po ditong tinatawag na double imputation. Yung idea dito. Kapag na-justify po ang tao, yung unrighteousness o yung hindi katuwiran ng tao, inilapat kay Kristo. At para ma-justify ka, yung kabutihan o yung righteousness ni Christ o katuwiran niya, inilapat naman sa isang makasalanan. Which is, sabihin na natin, yung makasalanan yan ay pinili ng Diyos. Yun yung tinatawag na double imputation. Nakuha natin yung katuwiran ni Kristo at yung ating hindi katuwiran o yung unrighteousness natin napunta ngayon sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, pag binapaliwanag ang gospel, namatay si Kristo, nagsuffer at namatay para sa atin. Dapat tayo yung nandun. But because of justification, because of imputation, sino ang nandun? Si Kristo. Kasi sa Kanya inilapat yung kasalanan na meron tayo. At dito, yun po yung magandang paliwanag na kung saan ang ating salvation ay hindi talaga nakasalalay sa atin, kundi nakasalalay sa Diyos at sa ginawa ni Kristo at sa pagkilos ng banal na Espiritu. Yung Trinity, nandiyan po yan. At ang sabi dyan, and passive obedience in His death, namatay si Kristo for the whole and soul righteousness. Saan natin nakukuha yung katuwiran natin o yung righteousness natin para tayo'y ma-justify? Kay Christ, dun sa pagkamatay niya. At syempre, yan ay nagagawa natin by putting our faith sa Panginoong Jesus. That is why ito pong justification at yung buong salvation, it is a gift of God. Wala po tayong pinagtrabahuhan dito. Hindi po natin pwedeng sabihin na may inambag ka sa Diyos dahil wala po talaga. Simula sa pagkapili sa atin, pagkatawag sa atin, ngayon, pagkaka-justify sa atin, we are declared righteous by faith, lahat po ito ay sa Diyos. At mahalaga po itong justification kasi without justification, hindi po tayo maliligtas. We will face the wrath and judgment of God. Kasi bakit? Ulitin ko, siya po ay just. He is the God of justice. Deserve mo na maparusahan, mapaparusahan ka. Pero ano nangyari?
Si Kristo yung naparusahan para sa atin. At yun po yung nagiging ating paninindigan na justified tayo. Na ang aking Diyos at tagapagligtas ay namatay para sa akin. Kaya ngayon, meron na akong righteousness. Dahil nilagay ko ang aking pananampalataya kay Kristo. So yun po ang paniniwala natin. At yan yung view na kung saan ay nasa Biblia po. Ang tinatawag nating biblical. Tignan po natin yung 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ang sabi po diyan, for our sake, He made Him, ang Him po diyan ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo, to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Ito po yung pinapaliwanag ko kaninang double imputation. Ang ating Panginoong Jesucristo ay walang kasalanan. Sinless perfection. Pero tayo, hindi natin kaya yon. At never nating magagawa yon in this life. So ano nangyari ngayon? Itong si Kristo na walang kasalanan, inilapat sa Kanya yung kasalanan natin. Imagine, yung Diyos na holy, walang kasalanan, nilapatan ng kasalanan. At yun yung naging way para maging righteous tayo sa harap ng Diyos at ma-justified tayo. Dahil tayo po ay wicked. Tayo po ay sinners in the eyes of God. Pero because of justification, dahil sa pagkamatay ni Kristo at sa pag-ako niya sa kasalanan natin, every time natitingin ng Diyos sa atin, si Kristo na ang nakikita niya. Kaya po, sa mata ng Diyos, yung mga elect na nananiwala kay Kristo at naglagay ng kanilang pananampalataya sa Kanya, sa mata ng Diyos, righteous yan. Kasi because of justification, ikaw ay na-declare right in the eyes of God. At dun po tayo dapat maging humble at magpasalamat sa Diyos. Kasi bakit? Without God justifying us na makasalanan, wala tayong pag-asa na maligtas. At never sa atin dito, kahit sino pa man, kahit gaano ka pa man kabuti, marami ka mang good works, hindi po tayo ma-justify noon. Only yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yun ang nakapag-justify sa atin. And through that, mayroon po tayong righteousness na mayroon, na nakikita tayo ng Diyos na tayo ay righteous sa Kanyang harapan. Tignan po natin yung, balik po tayo sa Baptist Confession of Faith. Justification pa rin po yan, pero paragraph 2 na tayo. Paano ba nagkakaroon ng righteousness? Sabi diyan, faith, thus receiving and resting on Christ and His righteousness is the alone instrument of justification. Tandaan niyo po, hindi tayo na-justify because of our works. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Na-justify po tayo because we put our faith in Christ. Malinaw po yan, ha? We put our faith in Christ, we rest on Christ and His righteousness. Dahil sa atin pong sarili, wala tayong sariling righteousness. Kahit anong gawin nating pagpapakabuti sa mundong ito, wala po tayong maipagmamalaki sa Diyos. Panginoon, naging mabuti ako. Without Christ, sasabihin niya, dumiretso kang impyerno. Isa kang makasalanan. Pero nung nilapat natin o nilagay natin ang ating pananampalataya kay Kristo, salamat sa Panginoon. Yun yung instrument na kung saan na-justify tayo. We are legally declared righteous in the sight of God. So sabi dyan, yet it is not alone in the person justified, but is ever accompanied with all other saving graces. So hindi lamang po tayo na-justify by putting our faith in Christ, may kasama din po yung mga grace. And is no dead faith. Ito po. Paliwanag ko yung dead faith.
Ang dead faith po is yung pananampalatayang hindi nagbubunga. Ano po ang bunga ng pananampalataya? Good works. That's one of the visible fruit na na-justify ka at ligtas ka na at merong kang pananampalataya sa Diyos. Merong kang good works. Ganito po hindi po tayo gumagawa ng good works para maligtas. Gumagawa po tayo ng good works dahil alam mo sa sarili mo na yung faith mo ay na kay Kristo at ligtas ka na. That's the other way around ng pag-iisip po patungkol sa work o yung good works. Ang good works po kasi sa ating paniniwala ay yan po ay produkto o outcome ng ating pananampalataya. So hindi natin yan ginagawa dahil tayo ay gustong manampalataya o gustong maligtas sa Diyos. Kundi ginagawa po natin yan dahil nanampalataya na tayo at ligtas na tayo. At tandaan niyo po, ang faith na patay ay kahit kailan hindi po nakapagliligtas. Kahit kailan hindi po nakapagliligtas ang patay na pananampalataya. Dapat meron tayong living faith. Na kung saan itong living faith na ito, we walk in the Spirit, dun po tayo magbubunga. Kaya nga po ang ating series ay Walking in the Spirit. At kung sinabi natin tayo ay justified and we walk in the Spirit, dapat po yung pananampalataya natin kay Kristo, nagbubunga ngayon. Kaya, tanongin niyo po ang inyong sarili, evaluate yourself. Hindi ko po kayo kinokondemn. Pero you evaluate yourself. Ilang taon ka ng Kristiyano? Meron kayang pagbubunga ang iyong pananampalataya o wala? That's your question to yourself. Tanungin niyo po ang inyong sarili. Talon po tayo, doon pa rin tayo sa Baptist Confession of Faith, Justification, paragraph 6. So tatalan po tayo sa paragraph 6. Ang sabi po dyan, the justification of believers under Old Testament was, in all these respects, one and the same with the justification of believers under the New Testament. Dito po, sinasabi na yung justification o paano yung isang tao ay may declare righteous in the sight of God sa Old Testament and sa New Testament ay parehas lang. Katulad ng sinabi sa paragraph 2, it is by faith. Yung sa Old Testament, medyo kakaiba lang. Kasi nga sa Old Testament, si Kristo ay wala pa. Pero, itong mga taong naniniwala sa Kanya o nananampalataya sa Kanya in the Old Testament, they look forward in the coming of Christ. Ngayon, paano naligtas yung mga nasa New Testament? We look backward. Tinitingnan natin si Kristo pabalik at nananampalataya tayo. Yung mga nasa Old Testament, nananampalataya sila kay Kristo, they are looking forward on the coming of Christ. At parehas, hindi po magkaiba. Hindi po sa Old Testament naliligtas ang tao through sacrifice. That's wrong. That's wrong idea or wrong interpretation. Na dahil nagsasacrifice sila, may mga tamang alay, at yun yung dapat gawin, hindi po sila naligtas doon. But still, ang totoo po is, naligtas sila because they have faith that the coming Messiah will come and save the people of Israel. Yun po yung nangyari in the Old Testament. At ganun pa rin sa New Testament, by faith alone, ang atin pong pananampalataya, ang atin pong pagkakaligtas o itong justification na tinatawag natin. Ito po yung gusto kong diinan sa Romans chapter 8, verse 1. Dapat po maintindihan natin ito. There is, therefore, now, no condemnation for those who are in Christ. Mga kapatid, yung ating justification ay purchased by the blood of Christ. At wala pong makapagbabago niyan. Ang justification natin ay nasa sa Kanya at hindi po yan mawawala. So yung condemnation, yung sabi nga, paglalapat ng
kaparusahan sa iyong mga kasalanan ay wala na. Pero ano yung dapat makuha mong magawa mo bago yon? You are in Christ Jesus. Dapat na kay Kristo ka. Para ma-justify ka at wala ka na ngayong condemnation. Kasi bakit? Righteous ka na. You are declared righteous in the sight of God. Hindi ka na ngayon mapaparusahan. Yun po ang nangyari during the justification. Kumbaga, tayo'y humarap sa judge. Yun ang Panginoon, yun ang Diyos. Pagharap natin sa Diyos, hindi tayo mismo yung naparusahan. Sinong naparusahan? Si Kristo. At dahil doon, anong sabi ng judge? Ikaw na makasalanan, ide-declare na kita ngayon na makatuwiran. Dahil si Kristo ay namatay para sa iyo. So kung wala pong ganun, mga kapatid, ay wala pong justification. Kung hindi namatay si Kristo sa krus, malamang sa malamang, wala po tayong kaligtasan. Ikalawa, after po nating ma-justified, we are now declared righteous in the sight of God. Yun ang maganda. And mas maganda itong ikalawa, which is adoption. Sa adoption po, ito po yung nangyayari po dito, nagiging part na po tayo ng God's family. Nagiging parte na tayo ng pamilya ng Diyos. Dito na tayo nagkakaroon ngayon ng relasyon na nagko-connecta sa atin sa Diyos Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Ang sabi dyan, no, sa Baptist Confession of Faith pa rin tayo, adoption, paragraph 1, all those that are justified, God conferred in and for the sake of His only Son, Christ, Jesus Christ, to make partakers of the grace of adoption. Tayo po ay inilalagay sa pamilya ng Diyos after ng ating adoption. At ito po yung joy na meron tayo bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga po, ang tawag sa atin ngayon ay anak na ng Diyos. Sons and daughters of God. Hindi na tayo anak ng demonyo. Kasi literally, nung hindi pa tayo anak ng Diyos, anak talaga tayo ng demonyo. Katulad ng sinabi ni Heshem nung last week, totoo po yun. We are sons and daughters of the devil. Kung wala po tayong kaligtasan. Pero, nung na-adapt po tayo, na-justified tayo, and then adoption, nilagay na po tayo sa pamilya ng Diyos. Diyan po tayo naging anak ng Diyos. At dito, may enjoy natin yung kalayaan at yung privilege ng pagiging anak ng Diyos. Unang-unang privilege dyan is yung magkakaroon ka ng spirit of adoption. Na kung saan yung spirito mo ay mag-agree na isa ka ng anak ng Diyos. At hindi lang yan. You also have access to the throne of grace with boldness. Kaya sa prayer natin, mas bold tayo. Kasi alam natin na nakikinig ang aking Ama sa langit. Kasi bakit? Parte ako ng pamilya niya. I am purchased by Christ, justified by putting my faith in Christ. So dyan po, mas bold ka na ngayon sa prayer mo, mas, kumbaga, all out na yung iyong relationship with God. Kasi nga, yung throne of grace, nakaka-approach ka na with boldness. Pero minsan, sana maisip natin, mga kapatid, na although, with boldness, lumalapit tayo sa Diyos, meron pa rin tayong palaging paggalang. So minsan kasi, may mga churches na sobrang bold nila sa paglapit ng Diyos. Minsan tinatawag nila ang Diyos in a way na parang wala nang paggalang. Katulad nung ito, hindi ako masyadong agree dito eh. Tinatawag ang Diyos na Daddy. So yung word na Daddy ay parang sabihin na nating modern, tapos tatawagin mo yung God the Father as Daddy. So yung mga ganun ba? Bold naman sila sa paglapit nila sa Diyos. Pero it comes with the idea na minsan parang nawawalan tayo ng respeto. Pero part po yan ng ating adoption or privilege bilang adopted sons and daughters of God. Sabi dyan,
pag tayo'y nagkakamali, provided for and chastened by Him as a Father, kapag tayo po ay nagkakasala, pinapalo tayo ng Diyos. Hindi para parusahan, kundi para ibalik tayo sa Kanya. Chastened by Him as a Father, yet never cast off. Kaya nga po, kapag ikaw ay justified and na-adapt ka sa family ng Diyos, kahit everyday ka nagkakasala, ay kaparte ka pa rin ng pamilyang yan. Pero please, wag niyo pong isipin na dahil okay lang, o parang everyday nagkakasala ka, pero minimal lang yung balik sa'yo, o yung, sabi nga yung pag-chastened ng Panginoon, o pag-rebuke sa'yo ng Panginoon, ay patuloy mong gagawin. Mali po yan. Mga kapatid, ito pong sinasabing chastened by Him as a Father, dito po ipinapakita ng Diyos yung pagmamahal niya. So wag nating abusuhin na although minsan ay feeling natin yung ating kasalanan kahit pa ulit-ulit ay ang Diyos ay walang pakialam, hindi po yan ganon. Mga kapatid, papaluin ka ng Ama. Papaluin ka ng Diyos. Kapag patuloy kang namumuhay sa kasalanan mo, even though you are justified and adopted na dun sa kanyang pamilya. Pero ito ang totoo. He will never cast you off. Hindi ka niya palalayasin sa pamilya niya. Bakit? You are eternally part of His family. Hindi po kayo palalayasin ng Panginoon. Kahit anong mangyari, kahit gaano pang karaming kasalanan ang nagawa ninyo. Pero please, wag mo nating isipin na, yun nga, nagawa ko ng kasalanan kasi hindi naman pala ako palalayasin ng Diyos sa kanyang pamilya. Kasi adopted naman ako eh. Hindi po dapat natin yun iniisip. Galatians 4:4-7. Bakit hindi natin dapat isipin yon? Sabi dyan, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son. So yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Pinadala sa atin, born of woman. So si Kristo ay nabuhay na parang tayo. Pinanganak din siya. Born under the law. Namuhay po siya bilang Jew under the Mosaic law. To redeem those who were under the law. Tayo po yun. We are under the law. So that we might receive adoption as sons. Yan po. Para tayo makatanggap ng adoption bilang mga anak ng Diyos. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into your hearts. Yun po yun. May spirito ng anak na pinadala sa ating mga puso. Ano pong sinasabi dyan? Abba, Father. Yung Abba is a very strong word na nagpapakita ng relasyon natin sa Diyos Ama. At yan po ay very relational. Yung connection mo sa Diyos ay sabihin na nating buong buo, sukdulan. So you are no longer a slave. Tandaan niyo po kapag tayo na-adopt sa family of God, hindi na tayo slave. But a son and daughter. And if a son and daughter, then an heir through God. Tagapagmana tayo ng riches of God. At tayo'y part niyan. Ano po yung ini-encourage nito sa atin? Mga kapatid, our obedience should flow from the idea that we are sons and daughters of God. Hindi dahil takot tayo na baka tayo parusahan ng Diyos kung hindi tayo susunod. Pag po tayo'y Kristiyano na, nasa pamilya na tayo ng Diyos. At kapag nasa pamilya ka ng Diyos, masaya ka kapag sumusunod ka sa Kanya. So yun na yung iyong, kumbaga pinaguhugutan mo ng iyong pagsunod. Tatay ko ang Diyos, namatay si Kristo para sa akin. At ang banal na Espiritu ay nasa sa akin. So ngayon, susunod ako sa Kanya. Gatlo, mga kapatid, parang magiging conclusion na lang po ito. Diyan po natin makikita yung pamumuhay as being secured and obedient. Mula po sa takot, ngayon po meron tayong freedom. We are justified
legally declared by God as righteous. And also, we have been adopted into the family of God. Hindi na po tayo mga anak sa labas o anak ng devil o ng demonyo. We are legitimate sons and daughters of God. Tignan po natin ngayon kung itong verse, Romans chapter 8, verse 14 to 17. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. So yan po yung nangyayari. Kapag tayo ay na-justified and then na-adopt into the family of God, we are led by the Spirit of God. Diyan na po magsisimula yung tinatawag nating walking in the Spirit. For you did not receive the spirit of slavery ng pagkakaalipin to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons. Meron po tayong spirito na kung saan ang Diyos ay inadopt tayo bilang mga anak niya. By whom we cry, Abba, Father. Yan na, nagkaroon na tayo ng relasyon sa Diyos Ama. Anong sabi po dyan? Ito po malaking S. So ibig sabihin, it talks about the Holy Spirit. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. The Spirit na kung saan nagdadwell sa atin, yan po ang nagpasabi at nagpapatunay na tayo po ay anak ng Diyos. And if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ. Tayo din po ay tagapagmana kasama ni Kristo, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. Mga kapatid, tatapusin ko po dito sa lesson na ito. Ang lesson na ito sa tatlong statement. Unang-una, we are secured by Christ, so we must live free from condemnation, enjoying our status as part of God's family. Dapat na-enjoy natin na tayo ay parte na ng pamilya ng Diyos. At yung condemnation ay wala na sa atin. Bakit? Because we are legally declared righteous in the sight of God. Yun po yung nangyari during our justification nang mailagay natin ang ating pananampalataya kay Kristo. Secondly, our justification in Christ and adoption in the family of God should drive us to be more obedient to God. So yung justification at adoption, dapat yun yung magtulak sa atin na mas maging masunurin pa sa Diyos natin. Mga kapatid, living a secured and obedient life is one of the many manifestations that you are now in Christ and walking in the Spirit. Secured and obedient life, ipapakita po yan that we are walking in the Spirit. So mga kapatid, we are walking now in the Spirit. So we must live a secured and obedient life para po sa ating Diyos. Any question po? Diretso na po tayo sa ating Q&A. So mas mabilis na tapos ngayon ng lesson. Any question po regarding sa justification or sa adoption? Baka mayroon pong part na gusto ninyong tanungin. Para po malinaw. Kung hindi ko po naipaliwanag ng maayos. Kahit po sa online, pwede po kayong mag-type kung mayroon po kayong tanong. Sorry. Kung mayroon po kayong tanong para masagot ko po. To the best of my ability. Mahirap yung tanong eh. Sige po, bibigyan ko kayo ng time para makapag-isip ng tanong. Nung isang linggo kasi, hindi na tayo nakapagtanong kasi masyado nang, kumbaga, yung oras ay gipit na. Yung any part na nalilito kayo, ipapaliwanag po natin. Kasi napansin ko, mabilis din ako magsalita kanina, kaya baka may mga part na, Deacon, baka may tanong ka. Wala? Ay, sige po.
Yes po, pag nakabalik kasi, ibig sabihin na-preserve po yung tao. So yung justification po kasi is parang one time, ang nangyayari po doon is yung event na kung saan na legally declared ka as righteous. Yung issue po ng backsliding ay mapag-uusapan natin yan sa ika-4 na lesson, which is yung perseverance of the elect. For now, dahil yung nag-backslide naman, sabihin na natin ay nakabalik, naniniwala ako na justified po yun. May mga backslider kasi na hindi na nakakabalik, and I think, ang paniniwala po namin doon, o natin doon, sila po talaga ay hindi tinawag in the first place. Sila ay hindi elect in the first place. Dahil lang elect, o yung totoong tinawag ng Diyos sa salvation, nagpapatuloy. Kahit ano pong mangyari, nagpapatuloy. Parang ako, nung paliwanag ko nung isang linggo, namatayan ako ng nanay. So nag-backslide din ako. 1 year akong hindi nag-church. Tapos bumalik na lang ako nung pandemic pa. So ibig sabihin ba noon, ang justification ko ay naging invalid? No. Dahil bakit? Na-preserve yung sinasabi nga, na-preserve ako bilang justified. Dahil bakit? Yung justification, wala na yan. Hindi po yan nababago. So pwedeng, ganito po ang paliwanag. Pag nag-backslide, hindi na nakabalik, ibig sabihin, never in his life or her life, na-justify talaga siya. Pero kung nag-backslide ng hina, maaaring sabihin na natin ilang taon man yan, pero bumalik sa Panginoon at talagang merong pananampalataya sa Diyos, hindi po invalid yung kanyang justification. Because of circumstances, siguro nangyari na ganoon. Yun po ang sagot ko. Kung natatakot ka, sabi nga po dito, there is now no condemnation in Christ. Kung nag-backslide man po kayo, justified na po yun sa basta pag justified ka na, wag na po kayong mag-isip pa ng kung ano-ano. Dahil minsan, akala natin, yung pagsunod natin ay, sabi niya, yung takot, part yan ng, minsan, ginagamit niya ng churches para makaakit ng mga members o sabi niya, para tumanggap. Pero hindi po ganoon ang idea ng Panginoon. Dapat makita natin yung pagmamahal niya. And also, siyempre, part po yung takot, pero hindi dapat tayo namumuhay ng may takot. Kasi bakit? Alam natin na tayo sa harap ng Diyos ay matuwid na because of Christ. Kung nanampalataya po tayo talaga kay Kristo. At also, alam din natin na adopted tayo sa kanyang family. And part tayo ng pamilya na yon. May mga pagkakamali man tayo minsan, may mga pagkakulang, totoo po yun. Pero never, katulad nga sinabi ko kanina, never kang ika-cast off. Never kang palalayasin ng Diyos sa kanyang pamilya. Kasi bakit? Pinili ka niya. At ililigtas ka niya hanggang sa dulo. Kahit anong paman ang mangyari. Actually, lahat po na nangyayari sa buhay natin, kung isa-summarize natin, is for the glory of God. Every sin, every fall, every temptation, everything, lahat. Maganda man o hindi maganda, para po yan sa glory ng ating Panginoon. Baka kasi natatakot si Ate Klang na hindi siya ligtas. Actually, pag ang tao ay nagtatanong kung hindi siya ligtas, that's a good sign na ang tao talaga ay ligtas. Kasi bakit? Yung mga taong hindi ligtas, di naman yan mag-iisip eh. At hindi yan mababagabag kung ligtas ba sila. Makakatulog yan kahit hindi nila kilala si Kristo. Pero yung mga taong may spirito ng Diyos at ligtas, yan po yung mga nag-iisip, ligtas ba talaga ako? Baka hindi. Pero kapag iniisip po natin yun, balik po tayo sa idea na ito, na legally, we are declared righteous in the sight of God. Dahil kanino? Kay Kristo. Lagi tayong babalik kay Kristo. Siya lagi yung panghahawakan natin. Never po nating panghahawakan ang ating mga sariling kakayanan. Kasi pag dyan tayo nagbase, wala po talaga. Mamumuhay tayo sa takot at sa condemnation. Kunyari, paglabas mo lang dyan, after ng lesson, paglabas mo, nakagawa ka kaagad ng kasalanan, mag-iisip ka na kaagad doon, matatakot ka na kaagad. Pero, if you know that you are justified in the sight of God,
panatag ka. Pero syempre, hindi po yun, kumbaga, free access para magkasala tayo. Oh, justified ako, sige, all you want, magkakasala ka. So mali pong idea naman yung ganoon. Over justification naman po yan pag ganoon. Meron pa po bang tanong? Parang may tanong si Deacon pero ayaw itanong. Ha? BBM na lang? Pwede naman, BBM na lang natin. So kung wala na po ngayon tanong, ay doon tayo sa questions natin. Okay, ito po. Meron po tayo ditong dalawang reflection questions. Siguro po, for about 2 to 3 minutes, ay sagutin po natin ito sa ating mga sarili. And then after po ng 2 to 3 minutes, closing prayer na po ako, So, tama ba? So, after po ng 2 to 3 minutes, ay magka-closing prayer na ako. Then we will have a break. Tapos, worship po tayo mamaya. So, yan po yung dalawang tanong na inyo pong sasagutin sa inyo pong mga sarili. Sige po. 2 to 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, pwede po. Para po sa lessons 1 and 2, hanggang 4 po kasi itong lesson na ito. Magbibigay po ako ng copy after po ng 4 lessons. So, kapag po gusto nyong balikan yung lesson natin, ay bibigyan ko po si Deacon ng kopya ng ating lesson. So that, kung gusto nyong pag-aralan, para po sa inyong sariling growth, ay mapag-aralan nyo rin, mapag-aralan din po ninyo.
For now, let's close ang ating Sunday School sa isa pong panalangin. Lumapit po tayo sa Panginoon. Aming Ama, maraming salamat na sa isip mo, yung justification ay nangyari dahil kay Kristo. We are declared righteous. Kaming mga Christians, kaming mga elect, we are declared righteous legally sa harapan mo. At maraming salamat, Panginoon. Napakaganda ng katotohanan iyon. At ito pong katotohanan ito ay hindi magbabago dahil alam namin ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Salamat din, Panginoon, dahil nalaman namin na kami ngayon ay parte na ng iyong pamilya. Gaano ba naman ang isang makasalanang tulad namin ay maging parte ng isang pamilya ng Diyos na banal? Salamat, Panginoon. Forever, eternally, we are indebted sa iyo, sa aming Panginoong Jesucristo, at sa banal na Espiritu na kung saan ay gumagabay sa amin. Panginoon, sa mga darating pa na gawain sa araw na ito, nawa ang pagkilos at paggabay ng banal na Espiritu ang sumaamin. Nawa ay maintindihan namin ang lahat ng aming ginagawa ay para po sa inyong kapurihan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.